Si Surjit Kaur Atwal o tawagin na lang nating si Susan ay ipinanganak noong 1971. Lumaki siya sa London sa isang tradisyonal na Punjabi na pamilya. Kahit nakatira sila sa gitna ng England, mahigpit pa rin pinahahawakan ng kanyang mga magulang ang mga kaugalian mula sa kanilang bayan. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang ayon sa paniniwala nilang tama na may mahigpit na patakaran tungkol sa pananamit, asal at tungkulin ng isang babae sa loob ng pamilya. Tulad ng ibang bata, pinayagan si Susan na mag-aral sa paaralan. Ngunit nang dumating na ang oras para ipagpatuloy ang mas mataas na edukasyon, bigla itong pinahinto ng kanyang mga magulang. Sa edad na 16, ipinagkasundo na siya sa isang kasal nang hindi man lang hiningi ang kanyang opinyon. Kahit nakatira sila sa London na isang lugar na nagbibigay halaga sa sariling pagpili, mahigpit pa rin kumapit ang pamilya ni Susan sa mga makalumang paniniwala mula sa nakaraan. Sinubukan ni Susan na magsalita. Sinabi niya na hindi pa siya handa na mag-asawa, na gusto pa niya mag-aral at buuin ang kanyang kinabukasan sa sarili niyang pagsisikap. Ngunit kaagad na binaliwala ang kanyang boses, kasama ng kanyang mga pangarap at kagustuhan. Pinilit siya ng kanyang mga magulang na ipakasal kay Sudev Singh o tawagin na lang natin si Sutton, isang lalaki mula Punjab na ang pamilya ay naninirahan na rin sa UK. Napakabilis ng lahat ng pangyayari, kaya't wala ng oras si Susan para tumutol. Bago ang kasal, isang beses lamang niyang nakita ang pamilya ng kanyang mapapangasawa. Sa edad na 16, isa pa siyang batang babae na emotionally at mentally ay hindi pa handang unawain ang bigat ng buhay may asawa. Wala siyang nakuwang suporta o paggabay, kaya't wala siyang nagawa kundi ang pumayag na lamang. Di nagtagal, lumipat si Susan sa bahay ng kanyang mga biyenan at tinanggap ang bagong papel bilang manugang. 4 na katao lamang ang nakatira sa bahay na yon, ngunit ramdam ang pagbabago ng ihip ng hangin sa loob ng bahay. Si Bachan Kawal o tawagin na lang nating si Beth, ang ina ng pamilya na kilala sa kanilang komunidad bilang tagapanguna ng mga religious songs. Pero sa loob ng bahay, siya ay mahigpit, dominante at walang awa. Kahit na malalaki na ang kanyang mga anak na lalaki, siya pa rin ang nag-iisang nagdidesisyon sa lahat ng bagay sa pamilya. Kasama rin sa iisang bubong si Hardev Atwal na nakakatandang kapatid ni Sutton. Mula pa noong araw ng kasal, naging ika-5 miyembro si Susan ng pamilyang lubos na pinamumunuan ni Beth. Habang sinusubukan niya makibagay sa kanyang bagong tahanan, lantarang lumitaw masikip at kontroladong pamamalakad sa loob ng bahay. May ilang tensyon na dalang pagkakaiba ng generation, pero ang mas malalim na problema ay nagmula mismo sa kanyang biyenan. Paglipat ni Susan, isa pa siyang 16-year-old na dalaga na hindi naturuan magluto o maglinis. Kaya naman si Beth na ang nagturo sa kanya sa mga gawaing bahay. Ngunit sa tuwing siya nagkakamali, pinagsasabihan siya ng masasakit na salita ni Beth at pinaparusahan pa pisikal kahit sa maliit na pagkakamali sa gawaing bahay. Mula noon, lahat ng bigat ng gawain sa bahay ay napunta kay Susan. Pinili siyang magluto buong araw at gampanan ang lahat ng gawaing bahay ng mag-isa. Pati ang kasambahay ay pinaalis para lahat ng gawain ay maiwan kay Susan. Araw-araw ay lalo pang tumitindi ang kalupitan. Dahan-dahang inuubos ang lakas ng isang batang babae na nabibigatan sa walang tigil na pasanin. Habang lalo siyang nawawala ng pag-asa, kumapit si Susan sa paniniwalang baka ipagtatanggol siya na kanyang mister. Ngunit sa halip ay nanatili itong malamig at malayo sa kanya at iginiit na lahat ng desisyon ay nakaayon kay Beth lamang. Katunayan, sinasaktan din si Susan ng kanyang mister. Matagal na itinago ni Susan ang lahat sa kanyang sariling mga magulang. Ngunit ang pang-aabuso ay lumampas na sa kanyang makakayanan. Wala na siyang ibang magagawa pa kundi ang isumbong ang katotohanan. Wala na siyang natakbuhan kaya bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang na pisikal at emosyonal na wasak. Ikinuwento ni Susan ang lahat ng kanyang tiniis, ang pamamalo, pang-iinsulto at walang katapusang gawain na hindi man lang kinikilala o binabayaran. Ngunit sa halip na protektahan siya, ipinagsawalang bahala ito ng kanyang mga magulang at sinabing normal lang yon sa buhay may asawa. Naniniwala sila na gagaan din ang sitwasyon kung matyaga lang siyang magtitiis.
Sinabi pa nila na kapag nagkaroon siya ng anak, magbabago ang kanyang mister at lalambot din ang puso ng kanyang biyenan. Sa huli, tahimik siyang ibinalik ng kanyang mga magulang sa bahay ng kanyang mister. Hawak ang munting pag-asang itinanim sa kanyang puso. Sinubukan ni Susan na muling makibagay. Naniniwala ang posible pang pagbabago. Makalipas ang 6 na buwan mula ng ikasal, namatay ang kanyang biyenan na lalaki. Tahimik na lumipas ang panahon hanggang sa dumating ang 1991 nang isinilang ni Susan ang isang malusog na sanggol na lalaki. Sa unang pagkakataon makalipas ang ilang taon, muling napangiti si Susan. Umasa siyang ang bata ang magiging dahilan ng kapayapaan sa kanilang tahanan na mapapakalma nito ang galit ng kanyang biyenan at mapupukaw ang malasakit ng kanyang mister. Ngunit ang sumunod ay kabaligtaran sa kanyang inaasahan. Hindi gumana ang buhay ni Susan, bagkos lalo pa itong naging masikip at nakakasakal. Lalo pang naging mapaghanap at mainitin ang ulo ng kanyang biyenan, na walang dahilan kundi ipasa ng lahat ng bigat ng gawain sa balikat ni Susan na sobrang pagod na. Sa mga mahabang gabi na walang tulog dahil sa pag-alaga ng kanyang anak, wala rin siyang halos natanggap na tulong mula sa kanyang biyenan. Mula noon, bagyo ang naghihintay sa kanya araw-araw. Sa gabi ay gising si Susan sa tabi ng kuna. Pinapakalma ang kanyang anak habang namumuo na ang malalaking itim na bilog sa kanyang mga mata dahil sa sobrang puyat. Pagdating naman ng umaga, isang bundok na gawaing bahay na naman ang nakaabang sa kanya. Walang pahinga at wala na siya halos tulog. Lahat ng responsibilidad ay ipinapasan sa isang babaeng iniwang mag-isa. Kapag umiiyak ang sanggol, biglang papasok ang kanyang biyenan at sisigawan siya ng walang awa. At si Susan lang ang hindi nakakulong sa ganitong nakakasakal na sitwasyon. Noong 1992, ikinasal ang nakakatandang kapatid ni Sutton na si Hardev. Ang kanyang napangasawa ay si Sarvjit o tawagin na lang nating si Sarah. Mabait at mahinhin na dalaga mula sa pamilyang Sikh na nakatira rin sa UK. Mabait si Sarah, tapat at madaling makisama. Pero ilang araw pa lang mula nang tumira siya sa bagong bahay, daramdaman na agad ni Sarah na may mali sa ilalim ng tila tahimik na paligid. Katulad ni Susan, kinailangan ding tiisin ni Sarah ang buhay na puno ng panghusga at mahigpit na pagkontrol. Sa bahay na yon, ang pagiging manugang ay nangangahulugang manahimik, sumunod at huwag humingi ng anuman. Pagkalipas ng ilang taon ng pananahimik at pagbubuhat ng bigat ng sitwasyon, unti-unti nang nanghina si Susan, pisikal at emosyonal. Hanggang sa napagpasyahan niyang humanap ng paraan upang makatakas, kahit panandalian sa pamamagitan ng paghahanap ng trabaho sa labas ng bahay. Ito lamang ang nakikita niyang paraan para magkaroon ng kapayapaan para sa sarili. Alam ni Susan na tiyak na tutol ang kanyang mister at biyenan, pero palihim pa rin siya nagsimulang maghanap ng angkop na trabaho. Sa tuwing dinadala niya ang kanyang anak para magpabakuna o bumibili siya sa tindahan, palihim siya nagtatanong kung mayroong hiring. Isang hapon bumisita siya sa isang job center malapit sa istasyon na tren at natuklasang may hiring ang Heathrow Airport ng baggage screener. Agad siya nag-apply at makalipas lang ang ilang linggo, opisyal na siya nagsimulang magtrabaho ron bilang customs officer. Mula noon, ang 8 oras na shift na yon ang naging pinakamasayang bahagi ng araw ni Susan. Dati, pakiramdam niya ay nakakulong lang siya, nag-iisa sa bahay, pagod sa walang katapusang gawaing bahay at walang nakukuhang suporta mula sa kanyang pamilya. Pero nang nagsimula siyang lumabas, unti-unti rin siya natutong magbukas ng damdamin at nagsimulang magbahagi ng kanyang personal na kwento sa iba. Unti-unti napansin ng kanyang mga katrabaho ang sitwasyon niya. Hindi nila maunawaan kung bakit ang isang masipag na ina na may maayos na trabaho ay nabubuhay pa rin sa matinding bigat at kontrol. Dahil sa kanilang pag-aalala at payo, nagsimulang seryosohin ni Susan ang muling pag-iisip tungkol sa kanyang kalagayan. Isang madaling araw, tahimik siyang umalis ng bahay habang karaga ang anak. Malapit sa airport, nakahanap siya ng maliit na kwarto na pwedeng upahan at doon siya unang natutong mamuhay ng mag-isa. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Nahanap agad ni Sutton ang bago niyang tirahan at palaging sumusulpot ng walang paalam. Gumagawa ng gulo at pinipilit siyang bumalik sa kanilang bahay. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, pumayag si Susan na bumalik sa isang kondisyon. Titira sila ng hiwalay sa pamilya nito. Laking gulat niya nang hindi nagdalawang isip si Sutton. Maging si Beth ay inutusan niya maghanda
para bumili sila ng bahay na katabi lang ng dati nilang tirahan. Lumipat sila sa ibang bahay kasama ang kanilang anak habang nagpatuloy pa rin si Susan sa kanyang trabaho sa airport. Ngunit ang pagbabago ng tirahan ay hindi nagdala ng pagbabago sa ugali ni Sutton. Nang makita ni Sutton na nagtatrabaho si Susan sa labas at nakikisalamuha sa ibang tao, lalo siya naging mapaghinala. Pumasok sa isip niya ang masasamang hinala na baka may ibang lalaki si Susan. Tahimik ngunit unti-unting lumalaki ang kanyang pagdududa at unti-unting nakaapekto sa paraan ng pagtrato niya kay Susan. Umabot sa sukdulan ang tensyon noong 1997 nang mabuntis si Susan sa kanilang ikalawang anak at manganak ng isa pang sanggol na lalaki. Pero imbis na matuwa, galit at hinala naging tugon ni Sutton. Inakusahan niya si Susan ng pagtataksil at iginit na hindi niya anak ang sanggol. Labis na ikinawasak ni Susan ang mga paratang na ito. Mas masakit pa, hindi lang si Sutton ang nagduda, pati buong pamilya niya ay nagsimulang magpakita ng malamig na pagtingin at paglayo sa kanya, na para bang wala ng tiwala sa kanya. Sa gitna ng ganitong kapaligiran ng pagdududa at matinding tensyon, nagsimulang humanap si Susan ng kaunting ginhawa sa labas ng kanyang pamilya. Mas marami siyang oras na ginugol kasama kanyang mga katrabaho sa airport, ang tanging lugar kung saan siya nakakaramdam ng pag-unawa at suporta. Sa paglipas ng panahon, napalapit siya sa isang batang lalaki at nagsimula ito bilang pagkakaibigan na unti-unting nauwi sa isang malalim na relasyon. Ngunit hindi alam ni Susan na matagal na siyang pinagmamasdan ni Sutton. Sa huli, natuklasan niya ang tungkol sa relasyon. Sa halip na manatiling pribado ang bagay na yon, ginamit ni Sutton ang kanyang galit. Sinabi niyang lahat sa kanyang ina at sa ibang miyembro ng pamilya atwal na nagpasiklab ng matinding galit. Para sa kanila, hindi lamang dinungisan ni Susan ang kanyang sarili kundi pati ang dangal ng buong pamilya. Alam ni Susan na hindi na niya kayang itago ang sitwasyon, kaya gumawa siya ng matapang na hakbang. Noong November 1998, porma siyang humiling ng divorce kay Sutton. Nabigla si Sutton sa mga pangyayari at lumapit sa taong lagi niyang pinaniniwalaan, ang kanyang ina na si Beth. Pero imbis na bigyan siya ng payo at suporta, tinanggihan ni Beth ang ideya ng divorce. Sa halip ay nagpa-meeting siya ng palihim sa pamilya sa kanilang bahay. Kasama sa meeting si Beth, Sutton, Hardev at ang asawa nitong si Sarah. Sa kwarto na puno ng tensyon, idiniklara ni Beth na dinala ni Susan ang kahihiyan sa pamilya dahil nais niyang iwan ang mister para sa ibang lalaki. Kaya bago pa man maisakatuparan ni Susan ang kanyang plano, napagdesisyonan nilang tuluyan na siyang alisin. Walang tumutol, sa katunayan, tila lalong naging mainit ang silid dahil sa pagsang-ayon ng lahat. Ibinunyag ni Beth na nakahanap na siya ng isang hitman sa India para patayin si Susan. Ang pinaka nakakilabot dahil pumayag silang lahat. At ang pinakasabik pa nga ay si Sutton na siya mismong mister ni Susan. Tanging si Sarah na tahimik at mahiyain na asawa ni Hardev ang nanatiling nakatulala sa takot. Gusto niyang balaan si Susan pero nanahimik siya dahil sa takot na gantian siya ni Beth at ng kanyang mister. Kinabukasan biglang nag-iba ang tono ni Beth. Nilapitan niya si Susan na may kakaibang lambing at sinabi na may kasalang magaganap sa India. Ayon kay Beth, kung talagang gusto ni Susan ng divorce, kailangan muna nilang pumunta sa India at kapag nakabalik na sila, maaayos na ang lahat. Pinayuhan pa niya si Susan na huwag muna magsabi sa mga kamag-anak dahil mas mabuti raw na manatiling lihim ito sa ngayon. Dahil sa hindi inaasahang lambing na yon, nagsimulang maniwala si Susan na malapit na niyang makamtan ang kalayaan. Ilang araw matapos nito, natapos ang lahat ng paghahanda. Nakapag-book na sila ng flight at ang alis ay December 3 at ang balik nila ay December 18. Ang buong akala ni Susan ay maayos na ang lahat. Ngunit ang hindi niya alam ay may nakatagong nakakapangilabot na plano pala si Beth para sa kanya. Malinaw ang kanyang pakay, patayin si Susan sa India. Si Sarah lamang ang nakakaalam sa buong plano at labis siyang natatakot. Sa sobrang bigat ng kanyang dinadala, nakiusap siya sa kanyang mister na pigilan ang kanyang ina. Ngunit pagalit na inutusan ni Hardev si Sarah na manahimik at tinakot na kung sakali magsasalita siya ay gagawin din yon sa kanya. Dahil sa takot para sa sariling buhay, napilitan si Sarah na manahimik at hindi niya na nagawang balaan si Susan. Dumating ang araw ng pag-alis at naging eksakto ayon sa lahat ng plano. December 3, 1998,
Araw na pupunta na sa India sina Beth at Susan. Ngunit ilang oras bago ang lipad, sa sobrang takot at konsensya, naglakas loob si Sarah na gumawa ng matinding hakbang. Sumakay siya ng kotse, lumayo mula sa kanilang lugar at tumigil sa isang pampublikong telephone booth. Hindi na siya makapaghintay pa kaya tinawagan niya ang Crime Stoppers, isang organization sa UK na tumatanggap ng mga anonymous na ulat tungkol sa kriminal na gawain. Para kay Sarah, ito ng huling pagkakataon para mailigtas si Susan bago pa mahuli ang lahat. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi sa operator na kailangan niyang iulat ang isang krimen na malapit nang mangyari. Ibinahagi niya ang lahat ng detalye na alam niya, impormasyon tungkol sa flight, ang mga pangalan ni Beth at Susan at ang kabuuang plano ng pagpatay na nakaayos na. Pagkababa ng telepono, umuwi si Sarah at tumayo sa tabi ng bintana. Nanginginig ang mga kamay na hindi niya mapigilan. Ilang oras ang lumipas, tahimik siyang nanood mula sa likod ng kurtina habang paalis sina Beth at Susan papuntang airport. Yumuko si Susan upang yakapin ang kanyang mga anak bago itinulak ang maleta papunta sa sasakyan. Sa dilim ng silid, hindi mapigilan ni Sarah ang kanyang mga luha. Binalot siya ng mabigat na takot na baka yun ang huling pagkakataon na may makakita pa kay Susan ng buhay. Ngunit ang pag-alis ni Beth ay ang siya nagbigay kay Sarah ng kaunting pag-asang kumapit. Ginamit niyang lahat ng natitira niyang tapang at hinanap ang address ng lokal na himpilan ng pulis. Sumulat siya ng isang desperadong liham, nakikiusap na kumilos na ang mga otoridad bago pa mahuli ang lahat. Sa abot ng kanyang makakaya, isinulat niya ang pinakamahalagang detalye lahat maliban sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Alam niya magiging kapahamakan kung ibubunyag niya ang kanyang pangalan. Ang isang tulad ni Beth na nakapagplano na ng pagpatay para lamang ipagtanggol ang reputasyon ng pamilya ay hindi magdadalawang isip na patahimikin ang isa pang testigo. Ngunit ang sigaw na yon para sa tulong ay tuluyang nawala sa kawalan. Walang tugon, walang tawag, walang palatandaan na nabasa man lang ang sulat. Lumipas ang mga araw na tahimik. December 18, 1998, 15 araw matapos umalis, bumalik si Beth sa UK na mag-isa. Nang tanungin tungkol kay Susan, kalmado niyang sinabi na masaya si Susan sa Punjab at nagpa siya itong magtagal pa roon. Pero sa mga mas malapit sa pamilya, ibang kwento ang kanyang sinabi. Sa pagkakataong yon, sinabi ni Beth na na-inlove daw si Susan sa isang lalaki sa India at tumakas patungong Delhi. Ipinahayag pa niya na tumawag si Susan kay Sutton para sabihing wala na siyang pakialam sa kanyang mga anak o sa kanilang pag-aaral. Dahil sa mga matitinding paratang na yon, nagpa siya si Sutton na tapusin na ang divorce. Subalit taliwas sa sinabi ni Beth, unti-unting niramdaman ng pamilya ni Susan na mayroong nakakatakot na nangyayari. Kaya noong umaga ng December 21, 1998, ang nakatatandang kapatid niyang si Jagdish Singh o tawagin na lang nating si John ay dumiretso sa mga pulis upang iulat ang misteryosong pagkawala ng kanyang kapatid. Doon lamang nagsimula ang opisyal na investigasyon. Ilang linggo matapos makialam ang mga pulis, isang nakakakilabot at hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa bahay ng mga atwal. Nasa bahay noon si Sarah mag-isa kasama si Beth. Walang nagtatanong ngunit bigla na lamang nagsalita si Beth. Kalmado ang kanyang tono nang sabihin niyang nagdala ng kahihiyan si Susan sa buong pamilya, na nagsimula na magtsismisan ang mga kapitbahay at hindi raw ito maaaring magpatuloy. Matapos ang mahabang katahimikan, tinitigan ni Sarah si Beth at matatag na tinanong kung nasaan si Susan. Ang simpleng tanong na yon ang bumasag sa katahimikan na pinanatili ni Beth sa loob ng maraming buwan. Nang hindi tumitingin kay Sarah, dahan-dahan siya nagsimulang magsalita. Buong pamilya raw ang nagtungo sa airport ng Delhi kung saan ay naghihintay ang kanyang kapatid na si Darshan Singh o tawagin na lang natin si Dars para sunduin sila. Pagkatapos dumalo sa isang kasal sa baryo, nabanggit ni Susan na gusto niyang mamili kaya binigyan siya ni Beth ng pera. Nakahanda na ang jeep na dala ni Dars at ng kanyang kaibigan. Sumakay si Susan. Sa biyahe, inabot nila sa kanya isang bote ng tubig na may halo ng gamot. Pag inom niya nito, agad siyang nawala ng malay. Doon nila siya sinakal hanggang sa mamatay. Kinuha ang lahat ng alahas at itinapon ang kanyang bangkay sa Ilog Ravi. Bagamat hindi kailanman opisyal na naiulat sa mga otoridad ang pag-amin na ito, patuloy na lumaban para sa hustisya ang matalik na kaibigan ni Sarah na si Jane kasama ang kapatid ni Susan na si John. Paulit-ulit silang bumisita sa UK Foreign Office, nakikiusap na magkaroon ng investigasyon sa Punjab.
Pagsapit ng February 1999, sinubukan ni Sutton na legal pa ring mister ni Susan na kunin ang 135,000 euro o kulang-kulang 10 million sa peso na life insurance payout, ngunit tinanggihan siya. Hindi nagtagal, nagsampa siya ng kaso para sa divorce at sinabing iniwan daw ni Susan ang pamilya ng kusa. Dahil sa lumalaking pressure mula sa media at publiko, napilitan ng mga otoridad na kumilos. Noong May 2000, inaresto ng mga pulis sa London si Beth dahil sa pinaghihinalaang sangkot sa pagpatay kay Susan. Gayunpaman, pinalaya siya matapos lamang ang isang araw ng investigasyon nang hindi kinasuhan. Makalipas ang ilang sandali, nagalok ang mga pulis ng 13,500 euro o kulang-kulang 1 million sa peso na pabuya para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkawala ni Susan. Bagamat tila itong unang hakbang patungo sa pag-usad ng kaso, ang pagkaantala ng investigasyon ay lalong nagpatibay sa determinasyon ng mga mahal sa buhay ni Susan. Patuloy sila nagsikap at nanawagan sa mga politiko na makialam at ilabas ang kaso sa publiko. Sa panahong iyon, nanatili si Sarah sa isang madilim at mapang-abusong buhay kasama ang pamilya Atwal. Paulit-ulit siyang nagtangkang tumakas ngunit palaging nabibigo. Pagsapit ng 2004, naging napakabigat na ng pang-aabuso. Kaya't nakaranas si Sarah ng matinding mental breakdown at kinakailangang ma-hospital. Pagkatapos siyang makalabas, tumira siya sa isang legal na tagapag-alaga. Doon niya unang ibinunyag sa kanyang amang lahat ng nangyari kay Susan. Sa tulong at suporta ng kanyang ama, nagkaroon si Sarah ng tapang upang tuluyang lumapit sa mga pulis at magbigay ng opisyal na pahayag. Ang testimonya ni Sarah ang naging mahalagang sandigan na kailangan ng mga pulis upang muling buhay ng kasong halos nakalimutan na. Noong 2005, muling binuksan ng mga otoridad sa UK ang investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Susan at nagpadala ng Special Task Force sa India upang mangalap ng ebidensya at magtanong sa mga pangunahing suspect. Matapos ang mahigit isang taon ng pakikibaka laban sa mga hadlang sa batas ng dalawang bansa, noong August 2006, inaresto sina Beth at ang anak niyang si Sutton dahil sa kasong pagpatay. Ang investigasyon na iyon ay humantong sa isang formal na paglilitis na ginanap sa Old Delhi noong 2007. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, matapang na humarap si Sarah sa witness stand at ikinuwento ang nakakakilabot na krimen na plinano ni Beth at Sutton. Siya ang naging kauna-unahang babaeng pinanganak sa UK na tumistigo sa isang kaso ng honor killing laban mismo sa kanyang biyenan. Dahil sa kanyang walang takot at matatag na testimonya, parehong hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sina Beth at Sutton. Ngunit kahit ganon ay hindi pa rin ganap ang hustisya. Ang dalawang lalaki na mismong pumatay kay Susan, si Dars, na kapatid ni Beth at ang kaibigan nitong malapit ay hindi kailanman naparusahan. Hanggang ngayon, malaya pa rin silang nabubuhay sa India na parabang walang nangyari. Kaya ang pagtatapos ng kwentong ito ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi isang sugat na patuloy na bumabalo sa sinumang makarinig sa pangalan ni Susan. Isang mapagmahal na ina, isang matatag at matibay na babae. Subalit siya ay pinagtaksilan at winasak ng mismong pamilya ng kanyang pinakasalan. Lahat ito alang-alang lamang sa tinatawag na karangalan ng isang pamilyang inubos ng kontrol at takot. Kahit may kaunting hustisyang naibigay, ang mga tunay na pumatay ay nanatiling malaya at napakaraming tanong ang hanggang ngayon ay walang kasagutan. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!